Alam mo na nasa gitna ka ng pag-uusap ng mga tao. We are in the middle of this controversy. Nasilip ko yung umpisa ng iyong panayam kay Tony Gonzaga. Meron kang mga ilang binitawang salita, katulad ng, hindi ako nanghihingi ng awa. Wala akong imahe na pinoproteksyonan. Ang dami nang sinabi sa akin, nariyan yung ako'y adik, walang karera, bakla, at marami pang iba. Hindi naman nila pinapakain ang pamilya ko, kaya wala na akong pakialam. Tanong, tayo nasa isang industriya kung saan para mabuhay tayo, kailangan natin ng suporta ng sambayanan ng tao. Kailangan natin ng either suporta o disuporta, dictates kung nasaan tayo. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng, ngayon in the language of social media, iba na, may mga likes, may mga shares, etc. Bakit wala ka ng pakialam? Kasi dito boy, parang ako, ever since naman alam ko na ang mga fans na tumutulong sa ating mga artista para, di ba, para sumikat, para makilala ng mga tao eventually. But, hindi ko naman sinasabi na meron silang karapatan to say things about you. Na parang siraan ka nila, na sabihin nila yung mga bagay na wala naman silang alam. Diba? For example, yung sumayaw ako sa gay bar, ang daming nagsasabi, ang daming mga comments ng mga tao na parang, laos na yan. Siguro, desperado na. Paano ka makakapag-comment sa isang tao ng gano'n kung hindi mo naman alam yung background? Hindi mo alam yung backstory. Diba? So ano yun, nangingialam lang siya. Puntahan natin yung backstory para mas maunawaan. You're public, I am public. I hear you. Sinasabi mo, tama ka naman doon eh. People are quick to judge. Ano ba ang karapan natin manghusga? Alam ba natin ang kwento sa likod? Yes. Halimbawa, ng gig na yun na nangyari sa Apollo. What is the backstory? Backstory, so we're doing this parang campaign for someone. Then, sabi ng mga katrabaho din sa showbiz, sabi, oy, gusto mo bang rumakit? Kasi pag racket, ibig sabihin sa akin, trabaho. Diba? It's work for me. Ever since naman, basta trabaho sa akin, kinukuha ko kahit anong trabaho pa yan. Basta alam ko naman na maayos, legal, at wala akong tatapakan ng mga tao. So, sinabi sa akin yung venue, sabi ko, teka, ano ba yan? Anong klaseng bar yan? So, it's a gay bar. So I'm gonna perform like yung normal kong sayaw. Like, yeah, yung naman, yung normal. Guest ka, as Mark Heras ka. Okay, so, wala akong nakitang mali. Okay, so klaro natin. Nag-perform ka sa isang gay bar, pero hindi ka naghubad? No. Hindi ka ang tawag doon, macho dancing? No. Hindi. Ang macho dancing, Tito Boy, sa kanila, iba yun. Ako kasi more pa nagpapasexy ako, may mga Correct. And you did hip-hop. Yes. Ika nga, ang ginawa mo doon sa Apollo ay yung act na ginagawa mo bilang Mark Heras. Yes. Okay. Pero nagdalawang isip ka noong sinabing sa gay bar ka magpe-perform. Gusto ko lang malaman, gusto ko lang maging clear sa utak ko. Siyempre, papaalam ko sa asawa ko eh. Diba? Nagpaalam ka? Opo, nagpaalam Anong ako. sabi ni Nicole? Sige, basta work yan, daddy, go. Naunawaan basta niya. wag kang yung sabi, wag kang yung mga table na ganyan. Hindi ka tumable. Hindi po. Nag-perform ka in and then out. Yes. Actually, pumasok ako sa venue nung malapit na po akong sumalang. Nasa kotse na ako all the time. Okay. Then pumunta ako sa backstage nung malapit ako mag-perform. Then I danced like 2 spots. And after that, I said thank you. Then uwi na po. Okay. Work Yes. ang nangyari sa Apollo. Nais ko lamang ipaliwanag ng konti bilang nakakatanda sa'yo dito sa industriya at bilang isang manager kung bakit ang reaksyon, kasi sabi mo, hindi ko maintindihan kung bakit nag-viral, hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang pag-uusap ng mga tao. Yes. Kasi Mark, you're one of the hottest. You were a superstar. Hindi ko malilimutan, nasa kabilang channel ako. I was with ABS-CBN. Dumaan ako sa Timog during your time. Nasa loob ka dito, I think, in the building. Daming tao sa labas. Gusto ka lang masilayan. Superstar ka, Mark. Okay? And there is a disconnect dahil gay bar ang performance. And there's nothing wrong about a gay bar. Para ho sa akin, yan ay convergent zone naming mga LGBT people. Walang mali. Pero hindi lang ma-connect yung kwentong yun because here is a guy who used to be one of the hottest stars and then he's performing in the gay bar. Ang mga salitang lumabas doon ay, at alam mo ito, Yes. nanggaling din sa'yo, desperado na ba si Mark? Ano ba ang nangyari kay Mark? Anong sagot doon? Actually, sa nangyari, it's part of my career. Kumbaga, parte yan ng showbiz na hindi ka naman talaga habang buhay na sa limelight. Kay Tito Boy. Ako, honestly, hindi ko nilalagay sa utak ko na, laos na ako, ganun. Nagpasalamat na ako doon sa narating ko. Ever since sinasabi yan, I'm very thankful sa GMA doon sa narating ko na karera. Diba? Yung sobrang taas namin nila dyan before, diba? Sobrang pinagkakagulo ng mga tao. Then eventually,
parang dumarating yung time na may mga bago, may mga bata. Tapos, like ako, di ako na rin yung sa GMA. So, ba't ko pa siya isipin na parang nilalaos ako? Kaysa isipin ko yung mga problema or stress sa buhay ko, kailangan ko mag-provide eh. Nasa mindset ko, trabaho. Kailangan ko magtrabaho. Ba't ko pa isipin sa akin ng mga tao na baka wala ng career, desperado na yan si Mark. Pag inisip ko yun, paano yung pamilya ko? Iginagalang ko yun. Asan ako eh. Gusto ko tuloy-tuloy lang, Tito Boy. Ayoko na ng problema at stress sa buhay. Totoo lang. Ang dami ko na pinagdaanan na problema and stress sa buhay ko before. So, gusto ko lang tuloy-tuloy yung trabaho para masaya yung pamilya ko, masaya yung anak ko. And ako, pagka may trabaho ako, hindi ako nalulungkot, hindi ako na-stress kasi alam ko nakapag-provide ako.